From the spark of initiate came a movement, a step of faith, a simple yes to God. What we began, He is now enabling. Last year we initiated worship, outreach, relationship, discipleship, small steps, big purpose. God was already preparing us for more. Now we declare, He is the enabler, the one who strengthens, provides, empowers. He enables leaders to rise, worship to ignite, lives to be transformed, not by our strength, but by His Spirit. Together we move as one, enabled to go, enabled to serve, enabled to love, enabled to shine. To Him who is able to do immeasurably more, be all the glory. Church of God General Trias, initiated by faith, enabled by grace. Yan, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Yes, we are so glad you're here. Sa kabila po ng balita ng bagyo, naririto po kayo to worship the Lord, and we're glad na naririto po kayo. Pwede po bang sabihin natin sa ating mga katabi, we're so glad you're here. Ayan, talaga naman. We're glad you're here, and ayan, we can never outgive God, no? Lahat ng effort na ating ipinapakita sa Kanya ay, yan, thank you. Yan, ang effort na pinapakita natin sa Kanya, hindi pwedeng hindi niya susuklian ang pagpapala. Ayan. So, ayan, I want to start, no, sa isang salitang ito na I want to present to you, no. Sa panahon po natin na ngayon, we live in a generation that loves the word freedom. No, pakisabi nga po, freedom. Ayan, freedom o kalayaan. Ayan, it's actually one of the highest values sa ating pong modern culture today. 'Di ba? Isa ito sa mga pinapahalagahan, no? If not the most, isa sa mga pinapahalagahan at vina-value ng bawat bayan, pinaka-iniingatan ng mga ng bawat bayan, no, ang kalayaan. Kaya nga po maraming henerasyon na, no, going back kung ating titignan sa ating history, 'di ba? Ang daming henerasyon na ang nakipaglaban para sa kanilang kalayaan. At ilan sa mga ito ay ang ating ito dito sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Ang kalayaan ng pagpapahayag, no? Ito po ay yung karapatan po nating magsalita, no? Magpahayag ng opinyon at tumindig sa kung ano yung ating katotohanan, no? Meron din tayong kalayaan ng sa pananampalataya na kung saan malaya po tayong sumamba, no, malaya po tayong manalangin at ipahayag yung ating pananampalataya nang hindi po nahahadlangan o nahuhusgahan, di ba? Kasi sa ibang mga lugar ay hindi sila malaya to express yung kanilang faith, no? Pero tayo po ay blessed, no, na meron po tayong kalayaan sa pananampalataya dito sa ating bayan. Meron din po tayong kalayaan sa pagpili
'Di ba? Malaya kang pumili ng gusto mong career, no? Ng iyong nais na trabaho. Malaya kang pumili ng leader na nais mong iboto. O kaya naman malaya kang pumili ng landas na nais mong tahakin sa buhay, no? In our modern time today, because people have fought hard na magkaroon po tayo ng boses, 'di ba? At kalayaan sa mga bagay po na ito, ngayon hina-harvest natin ang benepisyo, 'di ba? Benepisyo ng pagiging malaya. Example na lamang po sa social media, 'di po ba? Ang bawat Pilipino ngayon ay meron ng boses. 'Di ba? Malaya ka nang makapagpahayag ng iyong opinyon at ng nais mong sabihin, 'di po ba? Yun nga lang minsan nagiging hamon po ito dahil merong mga tao na minsan ay nakakapagpakalat po ng mga maling impormasyon, 'di ba? For example, minsan nababasa natin ang isang paksa, 'di ba? Ang usapin, isang issue, tas hindi natin siya masyadong nare-research, 'di ba? Minsan na lang diretso click na lang kagad, no? O post kagad. Kaya ang nangyayari, no, maling impormasyon yung ating napapakalat. Isang hamon din po sa kalayahan sa pagpapahayag, yung cancel culture na tinatawag, di ba? Porke tayo po ay malayang magpahayag, ang nangyayari wala ng filter. Di ba? Tapos, ikukubli natin siya doon sa katagang no offense ha. Di ba usually, no, yun yung mga dalas na sinasabi, no offense ha, opinion ko lang naman to, ako lang naman to, pero, yan na, sisimulan niya nang maka-offend, di ba? Para bang pag sinabi niyang no offense, yun yung parang password, no, gateway, ticket niya sa pagharabas na mga salita sa atin, di ba? Minsan may mga ganon klase ng tao. Pero alam niyo po, ang tunay na kalayaan po sa pagpapahayag, dapat ay meron pong kasamang pananagutan at katotohanan. Amen po ba doon? Di ba? Yes, meron po tayong kalayaan sa pananampalataya, pero sa moderno po nating panahon ngayon, dumadating po minsan sa mga tao ang tukso na itago po yung kanilang paniniwala dahil sa takot sa opinion ng iba. Di ba? Minsan ayaw natin maka-offend o kaya naman ayaw nating mabash o masabihan tayo ng hindi kayo inclusive. Di ba? Gusto nyo, kayo-kayo lang. Di ba? O kaya naman tayo ay matawag na banal-banalan. Di ba? Pa-post-post pa ng mga Bible verse. Tapos ganito naman yung mga ugali. Di ba? Minsan nakakarinig tayo ng mga gano'n na sinasabi ng tao. So minsan, wag na lang ako mag-post ng mga ano-ano, di ba, ng mga Bible verse kasi baka mabalikan ako, di ba? Minsan, may mga gano'n tayong kaisipan, no? So ang hamon po sa atin ay tindigan po natin yung ating pananampalataya but still answering the call to loving others, no? Yes, meron po tayong kalayaan sa pagpili, ngunit meron po mga pagkakataon sa ating buhay na yung ating mga desisyon ay naaapektuhan base sa pressure, no? Pressure sa pamilya, pwedeng pressure sa lipunan, no? Social media trends, or takot natin, baka nga tayo ay ma-judge. Kaya nga po sabi ni Euripides, isa pong Greek playwright, no? Sabi niya, no one is truly free, no? No one is truly free. Naniniwala po ba kayo doon? Na hindi talaga lubusang malaya ang bawat isa sa atin. Sabi, no one is truly free. All are slaves of money or necessity. Public opinion or fear of prosecution forces each one against his conscience to conform, no? Well, taking this into consideration, di ba? Talaga bang, does this mean na hindi na ba talaga tayo lubusang malaya sa pagdidesisyon? Di ba? Lagi na nga ba talaga tayong merong bias, may pinapaboran, no? Lagi ba talagang may something na mag-iimpluwensya sa ating pagpili, no? Talaga bang tayo ay alipin at hindi tunay na malaya? Well, the Bible says in 2 Peter chapter 2 verse 19. If you have your Bibles with you, ay samahan niyo po ako sa
pagbabasa no in 2 Peter 2:19. I hope you brought your Bibles. Ayan. So in 2 Peter 2:19 at sinasabi po dito, I will be reading from NIV. Pwede po ba nating sabay-sabay bigkasin? Ready? 1, 2, begin. No, people are slaves to whatever has mastered them. Sabi sa NLT, New Living Translation, they promise freedom but they themselves are slaves of sin and corruption. For you are a slave to whatever controls you. Sabi sa NASB, for by what anyone is overcome, by this he is enslaved. Sa Tagalog, no, magandang balita, Biblia, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. Grabe, no, ang bigat ng salita, alipin. No? Alipin. Ang tao ay alipin ng anumang lumulupig sa kanya. So, ibig sabihin, alipin ka ng kung ano o sino o ano ang kumokontrol o dumadaig sa'yo. Diba? You are a slave to who or what has mastery over you. Sa umaga pong ito, can we stop and reflect na po? Sa tingin po natin, ano-ano po kaya ang mga bagay na dumadaig o tumatalo sa atin? Ano-ano yung mga bagay sa ating buhay na para bang kabisado tayo. 'Di ba? Alam na alam yung ating mga kiliti, alam yung ating mga kahinaan, 'di ba? Yung ating vulnerability, no? Ano yung mga bagay na hindi natin mahindian, no? Kasi pwede nating sabihin, ay hindi po, I am my own person, no? Sarili ko itong desisyon, sarili ko itong kagustuhan. Pero sabi niya nga ni Pedro, you are a slave to whatever controls you or masters you or overcomes you. Diba? Yung mga bagay na nakakapagpasunod sa iyo, mga bagay na nagapi ka. So sa umagang ito, no po, nais pong ipakita ng ating Panginoon na ang tunay pong kalayaan is not the absence of a master, but having the right master. And that is Jesus Christ. No po? Pwede pong palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. So the title po of our message today is Mastered by One. No? Mastered by 1. Balikan po natin yung ating passage in 2 Peter chapter 2 verse 19. So pag-aralan po natin yung konteksto na ito. No? So sa passage po na ito, kung babasahin niyo po yung chapter 2, dito winawarningan po ni Pedro ang iglesia tungkol po sa mga false teachers. So yung day po na sinasabi ni Pedro dyan ay mga false teacher. So during this time, itong mga false teachers, meron po silang access to the body of Christ. At ang ginagawa po nila ay hinahalinan nila, in-entice nila yung mga mahihina or yung mga hindi pa mature na Christians, mga baby Christians. At ang sinasabi nila ay pinalaya na tayo ng Panginoon eh. 'Di ba? You are free, mamuhay ka kahit na anong gusto mo any way you want. 'Di ba? Yun yung sinasabi nila. Kasi nga, sila mismo, ganun yung kanilang lifestyle. No? Kung babasahin natin yung chapter 2, makikita po natin doon na dinescribe po sila ni Pedro bilang mga puno ng kasakiman at gawang mahahalay. So yun, ganun yung lifestyle ng mga false teachers na ito. And so because of this, no, the body of Christ began to break apart. Kaya nga anong nangyari, si Pedro, pumangalawang sulat siya ulit sa
sa body of Christ, sa church, no? Kaya nga nagkaroon ng 2 Peter, no? Dahil ito ay pangalawang sulat ni Pedro. Dahil muli silang pinaalalahanan na i-pursue nila yung spiritual maturity sa pamamagitan po ng pagpapalalim pa at paglago sa salita ng Diyos. Kasi ito yung magiging tanging sandata po nila laban doon sa mga matatamis na salita ng mga false teachers. So dito, no, in-expose ni Peter sila bilang mga enslaved hypocrites, no, mga alipin na mga hipokrito. 'Di ba? Sabi nga diyan, nangangako po sila ng kalayaan, pero sila mismo mga alipin sila ng kasamaan, 'di ba? They talk about liberty, but they are living in lust. 'Di ba? They preach grace, pero sila mismo they practice greed. Yung mensaheng kanilang ibinabahagi, yung kanilang ipinipreach, it does not lead people into freedom, pero pabalik lamang muli sa bondage. Kasi ganun po ang kasalanan no? Sin tells you na ikaw, malaya kang gawin kahit anong gusto mong gawin. Lahat ng mga bagay na feel mong gawin, kung saan ka masaya, di ba? Kung saan ka komportable, kung saan ka satisfied, no? Kung ano yun sa tingin mo na tama, yun ang gawin mo. Di ba? Ganun ang sa atin, ang bulong sa atin ng kasalanan, malaya kang gawin lahat ng mga bagay na ito. Di ba? Kung titignan mo maigi, wow, parang that's freedom, di ba? Kasi walang restraint, walang limitasyon, walang boundary. 'Di ba? Hanggang sa ang extent ko gawin, kahit anong paraan kong gawin, walang problema. 'Di ba? Parang tunog freedom, no? Pero ang katotohanan, that's not freedom, but that's slavery and bondage, no? So tignan natin tong prinsipyo na sinasabi ni Pedro. You are a slave to whatever has mastered you. That's a spiritual law. Diba? Parang katulad ng kung papaano sumisikat ang araw at lumulubog. Diba? Kung papaanong totoo ang gravity sa buhay natin. Diba? It's a spiritual law. And this law states na anumang binibigyan mo ng karapatan na daigin ka o kontrolin ka, eventually, paghaharian ka. Nauulitin ko po ulit, anumang bagay ang binibigyan mo ng karapatang daigin ka o kontrolin ka, eventually, paghaharian ka. Diba? What does it mean? For example, no, kung ang nagkokontrol sa atin is money, wealth, and success, diba? Ano mangyayari? We will be making decisions hindi po base sa pananampalataya, but by fear of losing money. 'Di ba? Aminin po natin, no? Majority sa mga desisyon natin, anong unang-una nating kino-consider? Magkano ba magagastos, 'di ba? Usually ganun, no? Kapag merong pinipresent sa atin, hindi natin iniisip saan ba gagawin? Anong oras ba? Hindi ganun ang unang tanong. Anong unang tanong? Magkano? Di ba? Yan ang pinakauna. Magkano ba yan, no? Na para bang ang worth or yung ating value ay it rises and falls according sa laman ng ating bank account. Di ba? Na minsan, hindi tayo makapag-leave kasi nga sayang yung leave credits eh. Pag hindi ko yun nagamit, extra pay din yun para maligaya ang Pasko, di ba? Lalo na ngayon ay magpapasko na, di ba? Kaya minsan kahit inuubo-ubo na tayo, sige, diretso pasok kasi sayang yung leave credits, di ba? May bayad din yun, no? Na minsan din, kahit na minsan Sabado na o Linggo na, kahit time na ng pamamahinga, ay hindi kailangan matapos to. Diba? Ang nangyayari, isinasang-alang-alang po natin yung ibang role natin sa buhay na po just to accommodate our job, yung ating trabaho. Diba? Whereas kung iisipin mo, ang pagiging worker natin ay isa lang din naman ito sa role na finufulfill natin sa ating buhay. Madami pa tayong ibang role. Diba? Hindi lang po tayo nagtatrabaho. Pero minsan, ito yung kumakain ng napakalaki sa ating panahon. No po? At ang nakakalungkot, sabi nga po sa Biblia, no, according to the scripture, approximately, ang buhay ng tao dito sa mundo ay ilan po?
70 to 80 years lamang kung tayo po ay kung loloobin po ng Panginoon, 'di ba? 70 to 80 years lamang, pero kung iisipin niyo, more than kalahati nito ginugugol po natin sa pagtatrabaho, 'di ba? And not really on living. At ang mas nakakalungkot po dito kasi nga sa ayaw man natin o sa gusto, well, money is really a necessity. Yun naman po talaga ang katotohanan sa ating buhay. Di po ba? But I'd like to ask you po, no? Tanungin ko po kayo ngayong umaga. Though money is a necessity, importante po ang pera sa ating buhay, but should we really be bondaged to it? Kailangan ba talaga kahit importante ito to the point na aalipinin tayo? Magpapahalipin ba tayo? No? Should we really be bondage to it? Kaya nga minsan, 'di ba, nakakatawa, minsan nagbibiro tayo, no? Wala, alipin kasi ng salapi, 'di ba? Minsan gano'n, no, pag nagtatrabaho, wala, alipin ng salapi. Doon minsan nakakatawa mampakinggan, no? Pero sa likod ng mga katatawanan ito, merong mapait na katotohanan, 'di po ba? Well, hindi lamang po pera ang umaalipin sa tao, no? It could be people's approval controls us, di ba? Nabubuhay po tayo sa tanikala ng opinyon ng ibang tao, di ba? Their rejection will crush us. Their praise will inflate us. Nagbabago yung mood natin depende sa pagtanggap sa atin ng tao, no? Tayo, energetic tayo pag napupuri tayo, di ba? Tas pag walang pumapansin sa atin, walang nakaka-appreciate ng mga ginagawa ko, parang ayoko nang gumawa, di ba? Minsan ganon, ang nangyayari, no, people's approval controls us, nagbabago yung ating mood, nagbabago yung schedule natin, depende sa pagtanggap ng tao, no? At tinatawag nga yan, others call it people-pleasing. And a lot of people, mas marami pa po sa ating inaakala, are bondaged to this, no? If lust controls you, di ba, ano mangyayari? Lalamunin nito yung ating focus, yung ating marriage, lalong-lalo na po yung ating joy. Di ba? What started as pleasure, para lang sa atin, it becomes an addiction, no? Until it's not just an activity or para bang hobby talaga, no? Hobby anymore, pero nagiging siyang tawag ng laman, di ba? And to the point na kahit hindi mo na siya iniisip, no, hinahanap na siya ng iyong katawan. Gano'n na siya kalalim. Di ba? Gano'n na siya kalalim. Kahit ayaw mo na, kahit na unconsciously, or hindi ka naman conscious na pinag-iisipan ito, hindi mo naman sinasadya. Di ba? It's deeply ingrained in your system to the point of no stopping. Conscious ka man or unconscious, ayaw mo man o gusto, di ba? It controls you. No? Kaya nga minsan nangyayari po sa atin, hindi naman natin iniisip. Di ba? Minsan may mga ganun, hindi naman natin iniisip, nakatunga nga lang tayo. Pag minsan may mga nakikita tayong bagay, automatic eh. Di ba? Nagiging automatic siya sa akin. Why? Bondage. No? Bondage. That's bondage. That's a classic example of bondage. If anger controls you, di ba, namumuhay tayo in relieving the hurt over and over and over again hanggang sa kumakalat po ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. No? Sabi nga po ni Dr. Fred Toke, ayan, isa po siya sa mga speaker, no, madalas sa Maine, ayan, sa DASMA, no, isa po siya sa mga hinahangaan po nating clinical psychologist. Ang sabi niya, no, if you don't heal what hurt you, you will bleed on people who didn't cut you. Diba? Yung wala namang ginagawa sa'yo, diba? You will bleed on them. No? Kasi nga tayo mga tao, we hear things through the filter of our wounds. No, we hear things through the filter of our wounds. Na kahit na minsan, hindi naman yun yung kanilang minimin, no? Hindi naman yun yung kanilang ibig sabihin, pero iba yung pagkaka-interpret natin, parang iba yung pantig ng tenga natin pag naririnig natin yung mga bagay na yon. Bakit? Because we are scarred. Kasi nga sugatan po tayo. Diba? And that's bondage. No? Yung kalma lang naman yung mga tao, pero parang tayo, parang
parang iba yata yung ibig niyang sabihin, parang inaatake yata ako nito, no? Pero hindi naman yun yung kanilang ibig sabihin, di ba? But we feel like meron silang mga deeper meaning pa, di ba? Minsan mali lang yung ating interpretation. And that's also bondage, di ba? Unless we let Jesus heal it. So ang lahat ng ito, these are all bondage. Whatever you allow to master you becomes your master. Alam niyo mga kapatid, there is no neutral ground, no? There's no neutral ground. There will always be something who will try to master you. 'Di ba? Hindi pwedeng wala tayong nagro-rule over us. 'Di ba? Ganun na talaga, there's no neutral ground. Pero ito po yung mabuting balita, no? Here's the good news. Jesus came to break the chains of false masters. No? Jesus came to break it. And this is the grace of the gospel. Ito po yung kagandahan ng mabuting balita. Si Jesucristo po yung ating liberating master. Pwede bang palakpakan naman po natin ang Panginoon? Diba? Napakamabuting balita po, no? Yung mga bagay na ginagapos tayo, yung mga bagay na pilit na umaalipin sa atin, mga bagay na binibilanggo po tayo, Christ came to free us from them. Sabi nga po ng Panginoon in John 8, verses 34 to 36, everyone who sins is a slave to sin. Lahat po ng mga nagkakasala, alipin ng kasalanan. Diba? Pag ikaw'y nagkakasala, ikaw ay alipin ng kasalanan. But if the Son sets you free, you will be free indeed. No? Pansinin po natin na si Jesus hindi lang niya tinawag na bad behavior ang kasalanan, 'di ba? Hindi lang niya sinabi na maling gawa or pangit na choice. Hindi 'yun ang tawag niya sa kasalanan, no? It is bondage. 'Di ba? Ganun kaseryoso ang Panginoong Jesus tungkol sa kasalanan. It is bad bondage. Hindi lang siya bad behavior, it is bondage. Nagsisimula ito sa maliit, no? Sa maliit na choice, and then nagiging habit siya, no? And then it becomes a pattern sa ating buhay dahil paulit-ulit nangyayari hanggang sa nagiging Panginoon na ito na siyang nagkokontrol ng ating emosyon at kalooban. Sin enslaves our desires. Binabago nito yung ating mga naisin, 'di ba? Binubulag nito yung ating conviction at binabaluktot yung ating identity. Diba? Hindi lamang po tayo binibilanggo o kinakadena ng kasalanan. In a deeper sense, alam niyo po, ang pinaka nakakatakot na consequence po ng kasalanan is that it separates us from God. No, it separates us from God. Hindi po dahil hindi na tayo mahal ng Panginoon, no? But that ang kabanalan po ng Diyos could never coexist with darkness and sins. So, ang kasalanan it's not just breaking rules. Ito po ay breaking relationship. Excuse me po. No, it's not just breaking rules. Ang kasalanan po, it's not just breaking rules, it's also breaking our relationship with the Lord. And the more we live sa kasalanan, the more na itinatakwil po natin ang paghahari at biyaya ng Panginoon. Biruin mo, biyaya na, tatanggapin mo na lang, ayaw mo pa. Diba? Kasi mas pinipili nating mamuhay sa kasalanan. No? And sin is like choosing autonomy over obedience, no? Mas mahirap pa sa atin minsan sumunod, di ba? Kaysa sa mamuhay sa kasalanan. Grabe, no? And this is the reason why Jesus came. No, ito po yung dahilan bakit naparito si Jesus, hindi po para i-shame tayo sa ating mga pagpili, sa mga bagay na umaalipin po sa atin, but He came to set us free. No? He came to set us free. In Philippians 2, verse 7, sabi po dito, He took the very nature of a servant. No? He took the very nature of a servant. Si Jesus po, He became a slave to set us free. Grabe, no? Doon sa krus ng Kalbaryo,
He took on the role of a slave, no? He became obedient to the Father even unto death. Di ba? Binitbit niya yung kabigatan ng ating kasalanan, yung chains, yung tanikala ng ating mga pagkakasala, ng ating lust, greed, fear, and guilt. And that's what makes the gospel so beautiful. Di ba? Na ang nag-iisang tao na tunay na malaya, he chose to become a slave so that the slaves na tulad natin could become free. No? Salamat sa Panginoon. Pwede bang palakpakan naman po natin si Lord? In Romans 6 verse 22, no, makikita po natin dito that true freedom is found in serving Christ. Sabi po dyan, now that you have been set free from sin, kayo pinalaya na and have become slaves, hindi na po sa kasalanan, but to God. No? The benefit you reap leads to holiness, kabanalan. And the result is eternal life. Salamat sa Panginoon. No? Mga kapatid, ang tunay na kalayaan po, is not just freedom from all authority. Di ba? Tulad ng sinabi natin kanina, it's freedom to live under the right authority. At yan po ang authority at paghahari ng ating Panginoong Jesus. No? So being a slave to Christ means ang naghahari na po sa atin ay pag-ibig. Amen? No? Ang nagbibigay na ng direction sa atin, hindi na ang ating mga sarili, ngunit ang katotohanan. At ang nag-empower sa atin, hindi na sarili nating kalakasan, kundi ang banal na spirito. So that's not bondage. That's liberty. Diba? That's liberty. No po? When Christ is your master, yung ating kaluluwa ay mas nahihinga tayo. Diba? Imagine being led by the Spirit. Hindi mo na iisipin, anong gagawin ko? Paano kung magkamali ako? Diba? Because we are led by the Spirit. Ang direction natin, hindi na natin huhulaan. No? Meron tayong guide, ang Biblia. So when Christ is your master, your soul rests. Kasi po kay Kristo, of course, we are loved, we are secured, and free. So tulad ng madalas nating sinasabi, no, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pakikinig natin, it should not just be para i-fill yung ating heads, but to change our lives. So ngayon na natuto po tayo, no, sa umagang ito, now how do we live out this freedom daily? Yes, tayo po ay pinalaya na in Christ. No? So how do we live out this freedom daily? Una, identify your masters and study your defeat pattern. No, identify your masters and study your defeat pattern. You will keep fighting the same battles if you don't know what masters you. 'Di ba? Hindi mo matatalo, you can't defeat if you can't define it. So, isipin po natin, saan ba ako madalas nadadapa? Diba? Ano ba yung aking mga weak points? Ano ba yung mga bagay na kumukonsumo ng majority ng aking oras, ng aking buhay, ng aking isip? Diba? Ano ba yung mga bagay na pumipigil sa akin sa pag-usad? Baka madalas, siguro, baka ikaw ay minsan nagre-react tayo sa criticism, sa pare-parehong paraan, paulit-ulit lang, di ba? Imbis na, pag may nagsasabi sa atin, no, imbis na ang maging avenue ito for reflection, ang ginagawa po natin, tingin kagad natin, inaatake kagad tayo. Di ba? Defensive kagad tayo, no? Imbis na kapulutan natin siya ng aral, no? Kapulutan natin siya ng ideas. Diba nagiging defensive tayo imbis na receptive? Ganun po ba tayo mag-react, no? Or maybe, maaring ikaw ay nadidistract sa mga pare-parehong bagay, diba? Maaring social media, no? Inuubos nito, kinukonsumo nito yung iyong panahon, no? Movie marathon, or maaring na i-stunt ka, napipigilan ka ng takot o ng opinion ng iba. Diba? Or maaaring ikaw ay mainipin sa proseso.
'di ba? Sa kalagitnaan po ng laban, kapag tayo ay nahirapan, ayaw mo na kagad, bigla ka nang umaayaw, no? Pag meron disagreement, halimbawa sa mga kapatiran o sa inyong mag-asawa, 'di ba? Kapag meron lang kaunting disagreement, hindi na kagad nating pag-uusapan, laban na kagad. Suko na kagad. 'Di ba minsan gano'n, no? Hindi na natin binibigyan ng chance para makapag-communicate or makapagbigay ng mga ideas ang bawat isa. 'Di ba? Ganun na kagad, no? So kapag paulit-ulit po yung patterns ating buhay, ibig sabihin merong ugat. 'Di ba? Ang mga behaviors na ito, behavior lang yan eh. Meron niyang pinag-uugatan, no? Saka lang natin maaayos yung ating behavior kung naputol na natin ito, naputol na ang ugat or pinanggagalingan nito. So kapag na-identify na natin yung patterns, doon natin siya pwedeng putulin. And once you break it, then you can win. No? So next time na kapag tayo po ay nadadapa, no, hindi lang tayo basta babangon, tulad ng sinasabi nga po sa Biblia, 'di ba? Sometimes we fall 7 times, no, but we will rise up 8. Yes, tama po 'yun. Pero hindi lang tayo basta babangon, pag-aaralan din po natin, bakit nga ba ako nadadapa? 'Di ba? Kasama din po 'iyon. So next po, confess and repent. How do we live with this freedom daily? Confess and repent. Ang tunay pong paglaya, no? Nagsisimula po ang tunay na paglaya sa katapatan, no? Sa katapatan. So when you're honest and you're humble, you bring your false masters into the light. So bigyan mo ng pagkakataon na kumilos ang nag-iisang may kakayanan, nakalagan ka sa pagkagapos. Chains break when Christ reigns. No? Chains break when Christ reigns. Pangatlo po, submit daily to Christ. No? Pakisabi nga po, daily. Daily. Yan, daily. Araw-araw. Diba? Ang tunay po na kalayaan kay Kristo, it's not a one-time event. No, na nangyari lang nung tumanggap tayo sa Panginoon, okay, malaya na tayo, di ba? It's actually a daily posture, araw-araw pong kaganapan sa ating buhay. Ang bawat umaga nawa para sa atin ay pagkakataon na i-acknowledge po natin at tindigan ang paghahari po ng Panginoong Jesus sa ating buhay. Diba? Araw-araw po natin yang i-acknowledge, araw-araw nating titindigan ang pagiging Panginoon at pagiging hari ng Panginoong Jesus sa ating buhay. So let His Word and His Spirit lead you. Pang-apat po, yan, replace sinful habits with spiritual disciplines. No? Spiritual disciplines. Pag sinabi natin spiritual disciplines, minsan iniisip natin, ano to karagdagan sa ating mga checklist. Minsan ganon, no? Dagdag mga gawain. But you know, napakalaki po ng benefit ng spiritual discipline sa ating buhay. No? Because once we identified our masters, na pag-aralan natin yung ating mga defeat patterns, saka pa lang po natin sila pwedeng masolusyonan. No? Remember, tulad ng sinabi natin kanina, there's no neutral ground. Hindi ka pwedeng bakante. Hindi tayo kailanman mawawalan ng master. Diba? So if you want to remove old and sinful habits, kailangan palitan mo ito ng spiritual disciplines. So kung ikaw ay inaalipin ng lust, diba? Anong dapat natin gawin? Pursue intimacy with Christ. Diba? Alam niyo po, do you know na hindi lamang po pleasure ang usapin when it comes to lust? Kasi minsan inisip ng mga tao, ay, ano lang for pleasure lamang siya. But alam niyo, ang root problem ng lust is actually intimacy. No? It's actually intimacy. Bakit people run to lust kapag merong void na gusto nating punuin through instant gratification? Diba? Merong void na gusto nating punuin, gusto nating isatisfy. Diba? That's lust. So we can combat lust by being intimate with Christ. Kasi kapag sobrang lapit natin sa Panginoon, sobrang intimate natin sa Panginoon, that's when we realize na walang anumang worldly pleasure, walang anumang
worldly relationship ang makapagsasatisfy sa iyo tulad ng relasyon mo sa Panginoon. Amen po ba? Diba? Sige po, palakpakan natin ang Lord. Kung inaalipin ka ng greed, no? Practice generosity and gratitude. Kung feeling natin inaalipin tayo ng takot, let's meditate on God's promises. Kung inaalipin ka ng bitterness, choose forgiveness and pray for those who hurt you. Tandaan po natin, freedom is not just saying no to sin. Ang kalayaan po, hindi lang sa hindi paggawa ng mali. It's also saying yes to Christ. No? It's saying yes to Christ. Panglima, no? How do we live out this freedom daily? Stay connected to the body of Christ, no? Even when Christ is our master, kahit na po ang Panginoon ang naghahari sa atin, tandaan nyo po, pipilitin pa rin tayong alipinin ng napakaraming bagay. Maraming bagay sa buhay natin ang nais magpaalis kay Kristo doon sa kanyang trono sa ating puso. And like what we've said earlier, ito ay araw-araw na pagpili. Di ba? Araw-araw na pakikipagbakbakan. Di ba? Araw-araw na paglaban para sa ating kalayaan from those that wants us bondage. Kaya nga dito po pumapasok yung importansya po ng community. Di ba? Because the community is what keeps us accountable. No? Community keeps us encouraged. Yun yung rason bakit lagi-lagi tayong nagtitipon, bakit lagi tayong nagpapalakasan, bakit nagpapanalanginan po tayo sa bawat isa, di ba? Why we walk together, why we do life together, that's the reason, accountability and encouragement. Kaya, again, no po, I encourage you, kung kayo po ay hindi pa nabebelong sa isang C2S group, ay napakahalaga po at napakaganda po na meron tayong family that keeps us accountable and encouraged. And that's why kung wala pa po kayo, nandito po si Pastor Derek sa likod, ayan, si Sister Aleli, nandito nga po. Yan, Sister Aleli, nandun po, pares po sila nasa likod. Yan, pwede po kayong lumapit sa kanila para makapag-connect po kayo sa isang C2S group. And let's do life together. Yan. So sa ating pong pagtatapos, no, I want to remind you again na ang tunay pong kalayaan, it's not just doing what we want sa buhay natin. Ang tunay na kalayaan is doing what we were called for. Saan ba tayo tinawag ng Panginoon? Diba? At tayo po ay tinawag ng Panginoon. We were made to be loved by the Lord. Diba? We were made para i-enjoy siya forever and to serve Him. So, the question is not kung malaya ba ako. Ang tunay na tanong, sino ba ang naghahari sa buhay mo? No? Sino ang naghahari sa iyong buhay? To be mastered by sin is slavery. That's bondage. But to be mastered by Jesus is life. Kaya nga po sabi sa 2 Corinthians chapter 3, verse 13, where the Spirit of the Lord is, there is, again, there is freedom. There is freedom. Merong kalayaan. Tayo pong lahat ay tumayo. So if you're here today and you realize, no, sa pamamagitan ng mensahe na to ng Panginoon, and you realize something other than Christ, no, maliban pa sa Panginoon, has been controlling your life. Maaring ito ay addiction, fear, people's approval, no, maaring galit, bitterness, no. Jesus is calling you to freedom. No? Kapatid, pwede kang lumaya.
No, pwede kang lumaya. Kinalagan na po yan ng Panginoon yung ating mga chains. No, kinalagan niya na yan at the cross of Calvary. And all you have to do is to step out doon sa bumibilanggo sa'yo. Step out of that prison. And say, Lord, I surrender my life to you. Ikaw yung aking maging Panginoon. Be my master. Be my Lord. Be my freedom. So today, church, as we surrender sa nag-iisang master ng lahat, no, I ask that you lay it all on the altar. No, lay it all on the altar. Lagi natin sinasabi, no, you are invited dito sa altar. The altar is not just a place, actually, no po, church. The altar is not a place. The altar is your heart. No, the altar is your heart. So today, kung naririnig mo ang tinig ng Panginoon and there's something na nais mong ipadil sa Panginoon. You are open to come in front and let our pastors pray for you if you want a special prayer, no? But if you feel like the altar of your heart is enough para i-encounter ka ng Panginoon, you can remain in your seat. You could pray personally, no? Doon lamang sa nakakarinig ng special na tinig ng Panginoon, and God wants you to come. You can come and our pastors can pray for you. Pero nawa lahat tayo nandito sa altar posture, nasa altar position tayo, kahit nasa upuan mo ikaw. I know maraming mga bagay sa buhay natin ang pilit na umaalipin sa atin. So today we lay it all on the altar. Maybe this altar, maybe the altar is our heart. Saan ka man, no? Ano man yung itsura ng iyong altar, you are free to lay it down on the Lord and say, Lord, ikaw ang nag-iisang Panginoon. Any false masters bow down to you, Panginoon. Kami man ay inaalipin ng karamdaman, inaalipin ng kahirapan, Panginoon. Kami man ay nauusig, God. Tinatawag mo kami ngayon para lumaya, Panginoon, sa lahat ng ito, God. Kaya kami ay lalapit, Panginoon. At minsan pa hinihiling, Panginoon, na muli mong pagharian ng aming mga buhay. And so, God, we surrender everything to you. We lay it down on the altar, Lord. And we say, Lord, you are worthy. Karapat dapat kang pag-alayan ng lahat ng bagay na ito. Ikaw lang ang nag-iisang Master, Panginoon, na dapat tumindig sa aming mga buhay, God. So we come before you today, God, and we ask for an encounter once again, Lord. Today, church, if you're asking for an encounter from the Lord today, meet Him once more. Huwag ka mahiyang manalangin. Huwag ka mahiyang i-confess sa Panginoon. And let the false masters bow down to the only one Master of all. Oh, hallelujah, God. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.